Bumuweltang palasyo sa maanghang na payag ni VP Sara kaugnay sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, sabi ni VP Sara baka mapako lang mga pangako ni PBBM. Anong sagot dyan na Malacanang? Nako, Jiggy, kanina bumuelta na nga si Palace Press Officer Claire Castro dito sa mga banat ni Vice President Sara Duterte. Pero babalikan ko lang muna kung ano yung naging pahayag ni VP Sara doon sa kanyang panayam sa The Hague kahapon. Sinabi kasi ni Vice President Sara Duterte na waste of time o kumbaga pag-aaksaya lamang ng oras na panoorin yung State of the Nation Address o SONA ni PBBM. Kaya nga raw hindi niya na ito pinanood dahil yung mga pangako naman daw ng Pangulo patuloy na napapako. Hindi daw siya naniniwala na mapaparusahan ang pinsan nitong si Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ano na raw bang nangyari doon sa 20 pesos kada kilo ng bigas na ipinangako ng Pangulo? At isa doon sa pinaghihimutok ni Vice President Sara Duterte ay yun daw kanyang kondisyon o yung hiling niya kay Pangulong Bongbong Marcos nang pumayag siyang makatandem nito noong presidential elections. Dalawang bagay lamang daw ang hiniling sa kanya ni VP Sara. Yung isa doon, personal at may kinalaman daw sa kanyang mga anak pero hindi raw napagbigyan. Hindi na ito idinetalya ni VP Sara. Pakinggan natin yung bahagi ng kanyang panayam sa The Hague. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Pero Jiggy, ang banat naman dyan ng Malacanang mukhang mas pag-aaksaya ng panahon na patulan pa yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Una daw sa lahat, ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro, yung personal na hiling na ito ni Vice President Sara Duterte, ang tanong niya, gaano ba kalaki ang magagastos dito ng pamahalaan? Nang tanungin pa si Yuse Castro, ano ba yung tinutukoy dito na kondisyon? Nabanggit nga niya na yung hiling ito na magamit ng Vice Presidente, yung Presidential chopper araw-araw para daw makauwi sa kanyang bahay at makasama yung kanyang mga anak. Pero syempre, malaking pondo raw ang kaakibat dito. Kailangan din daw sigurong alamin ng Vice Presidente kung ano-ano na nga ba yung mga ginagawa ng administrasyon dahil available naman daw ang Kadiwa Store kahit nasaan dito sa ating bansa kung saan pwede rin daw mabili yung 20 pesos na bigas na tinatanong nitong si Vice President Sara Duterte. Narito yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Parang ito po yung waste of time. Sagutin, nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas at yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo. At Maricel, tinawag ding diktador ni VP Sara si PBBM at duda raw siya magkakaroon ng 2028 elections. Anong sagot dyan na Malacanang? Oo, Jiggy, yan nga yung parang kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. Kasi ang sinasabi niya, naku, hindi pa nga natin sigurado kung magkakaroon talaga ng 2028 presidential elections. Mukhang yan pa daw yung ating aantabayanan kung mapupush through o hindi. Ang sinasabi nga niya kasi, diktador naman daw ang administrasyong Marcos. Balikan muna natin yung sinabi ni VP Sara. We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Pero Jiggy, ang tugon dyan ni Undersecretary Claire Castro, malinaw yung probisyon na nakasaad sa konstitusyon. So ito yung mga bagay na hindi na talaga dapat pinapatulan. Narito yung sinabi ni Yuse Castro. Na-mention din kasi ni VP Sara doon sa interview sa The Hague na the administration is a dictator and that she's not even sure if we will have an election in 2028. Alam naman po natin ang konstitusyon. So, again, it's a waste of time to make a response on that statement. Next question. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.